Magandang hapon at para sa magiging lagay ng panahon para sa araw ng Biyernes, November 13, 2020, tuluyan na nga lumabas ang ating area of responsibility itong bagyong si Ulysses at naging isang ganap na ulit na typhoon. As of 3 p.m., ito ay tinatayang nasa layong 620 kilometers west of Iba, Zambales. Ito ngayon patuloy pa rin kumikilos papalayo ng ating bansa. Sa ngayon, wala na itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa, ngunit itong mga kapal na kaulapan dito sa Hilagang Luzon o sa dulong Hilagang Luzon ay dalayan ng tail end ng cold front. At ito pa rin malalamig na hangin ay nakakapekto na dito sa Hilagang Luzon. Isang magandang balita na nakikita natin, no? So within the next 3 to 5 days ay wala naman tayong inaasahan na bagyo o sama ng panahon na maaaring mabuo o pumasok ng ating area of responsibility. Ngunit wag tayong maging makampante dahil hanggang ngayon ay aktibo pa rin itong ating karagatang Pasipiko at pwede pa rin ito anytime na mag-form nga o makabuo ng anumang sama na panon o low pressure area within the next few days. Dahil dito ang magiging lagay ng panahon para bukas dito sa malaking bahagi ng Luzon, itong ang Hilagang Luzon ay apektado ng amihan so makakaranas sila ng maaliwalas sa panahon maliban lamang sa mga pulupulong mga pag-ulan, mahihinang pag-ulan. Samantalang ang nalalabing bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila ay magkakaroon din ng maaliwalas sa panahon maliban na lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorm. Localized thunderstorm nga ang pwedeng mabuo dito sa may Central Luzon down to Southern Luzon area kasama na ang Mimaropa. So nakikita natin na ito yung pwede magdulot ng mga dagliang pag-ulan sa malaking bahagi nga ng Luzon area. So magandang balita ito para sa mga kababayan natin lalo na doon sa mga nadaanan ng bagyong si Ulysses dahil nga wala tayong inaasahan na anumang kasunod ng malalakas na pag-ulan na pwede pa mag-trigger ng mga possible flash floods o landslide. Kundi lamang mga dagli at pag-ulan nito na pwede makatulong din makataboy ng mga konting putik na dala nito mga pagbaha na dala nga ng bagyong si Ulysses. Agwat at temperatura ng Tuguegarao City ay maglalaro mula 23 hanggang 30 degrees Celsius, 25 to 32 naman sa Maylawag at sa Baguio City ay mula 15 hanggang 24 degrees Celsius. Samantalang mga kabayan natin dyan sa Legazpi City, agwat ang temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, Puerto Princesa is 25 to 32 at dyan sa may Kalayaan Island ay 24 to 31 degrees Celsius. At dito sa Metro Manila, agwat ang temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Para naman sa mga kababayan natin dyan sa Kabisayaan at Mindanao, inaasahan na natin ang patuloy na maaliwala sa panahon maliban lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorm. So magiging maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa at lalo na dito sa Central at Southern Philippines dahil nga wala naman tayong inaasahan na major weather system na pwede magdulot ng mga pag-ulan sa mga areas na ito. Agwat ang temperatura ng Tacloban, Metro Cebu at Iloilo ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Samantala naman dyan sa Cagayan de Oro, ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 23 hanggang 31 degrees Celsius, 25 to 34 naman sa Metro Davao at sa Zamboanga City, maglalaro ito mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon, meron pa rin tayong nakataas na gale warning dito sa mga baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, Northern Coast of Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Kalayaan Islands. Kaya patuloy nating pinapayuhan ng ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat na wag munang pumalaot dahil pa rin sa inaasahan natin mga malalaking pag-alon. Para naman sa extended weather outlook natin dito sa Metro Manila tuwing papasok na linggo, ay inaasahan natin na magpapatuloy ang maaliwalas sa panahon at mga isolated thunderstorms ang pwede magdulot ng mga pag-ulan. Agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Baguio City naman, patuloy pa rin maaliwalas sa panahon ng inaasahan at may chance lamang na mga isolated rain showers or thunderstorm. Agwat at temperatura ay maglalaro mula 14 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Legazpi City naman, inaasahan pa rin natin ang patuloy na maaliwalas sa panahon at isolated rain showers and thunderstorms ang pwede magdulot ng mga pag-ulan. Agwat ang temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Diyan sa Metro Cebu, inaasahan din natin ang maaliwalas sa panahon hanggang Martes at ang agwat at temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius.
At dyan naman sa Metro Davao, inaasahan din natin ng maliwanag sa panahon at isolated thunderstorm o localized thunderstorm ang pwede magdulot ng mga pag-ulan. Agwat ang temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 34 degrees Celsius. So nakita natin sa ating extended outlook no, hanggang Martes, ay inaasahan natin na generally mainit o maaliwalas sa panahon ang inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa at mga isolated or localized thunderstorm nga ang pwede magdulot ng mga pag-ulan. So magiging maganda ang panahon o maliwanag sa panahon sa mga susunod na araw, ngunit maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad na posibleng magkaroon ng mga low pressure area o sama ng panahon sa mga susunod na araw. Ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay lulubog ng 5:25 ng hapon at muling sisikat yan bukas ng 5:56 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon at update na rin sa nagiging lagay ng panahon, kami sundan sa aming mga social media accounts sa Twitter at Facebook at DUST_Pag-asa at mag-subscribe sa aming YouTube channel at dito sa DUST Pag-asa Weather Report at palagi ang bisitahin ang aming website sa bagong.pag-asa.dust.gov.ph. At yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Raymond Ordinario nag-uulat.